Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa future. Di po ba? Ano po? Dinideclare na po na napakabuti ng Diyos at na-experience po natin ang kabutihan ng Diyos at narito po tayong lahat malakas. Even though nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ngunit tayo palaging matagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Amen po? Okay, so ako ay dinabati ko rin po ng isang mapagpalang hapon ang lahat na nakikinig ng online. At alam ko po tayong lahat may inilaan ng mga pagpapala ang Diyos sa hapong ito. Amen po? So, dinala po ako ng Lord, tuloy-tuloy na po tayo sa ating text na dinala po ako sa Old Testament, sa Awit. At ito'y samahan niyo po ako sa aking pagbabasa. Basahin muna natin sa Tagalog at basahin din po natin sa English. Awit, chapter 121, verse 1 to 8. Babasahin ko po. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Huwag sana akong bayaang mabuwal hanggang lagi siya sa pagsanggala. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggala. Di ka makaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib ikaw ay ililigtas, nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroroon ikaw ay iingatan. Babasahin ko po sa English, kasi maiksi lang naman po itong ating pag-aaralan. Okay. Psalms 121 verse 1 to 8. Ang sabi po dito, I will lift up my eyes to the hills. From where comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin at tingin po natin ang paggabay ng Banal na Santong Espiritu. Oh, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, Lord God, we praise you, we glorify you, we exalt your holy name sa oras na ito, Panginoon. And Lord God, patuloy ka namin na itinataas sa hapong ito dahil ikaw po ang aming dakilang bisita. And we acknowledge, Lord God, that apart from you, we can do nothing. Kaya Lord God, sa oras na ito, pinagkatiwala namin, Lord God, ang lahat mula sa umpisa hanggang matapos ang Sunday service, Lord, O God, sa iyong mapagpalang kamay. And Lord God, sa inyong abang lingkod, narito po ako, Panginoon, hallelujah, nagpapakumbaba, nagpapalinis, anuman ang nakita mo, O Lord God, na hindi karapat-dapat, O God, sa oras na ito, alam ko, Lord, na iyong lilinisin, Panginoon. And Lord, hide me behind your cross, not my weaknesses be seen, but only your greatness and greatness in my life, Panginoon. And Lord, create in me a clean and pure heart, O God, upang, Lord God, sa hapong ito magamit mo ako mightily and effectively, Panginoon, sa paghahayag ng inyong mga salita. And Lord, we ask the presence of the Holy Spirit, O God, sa hapong ito to indwell in us, Lord God, na Lord, the free moving of the Holy Spirit be with us habang kami po nag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. And Lord God, even sa mga salitang mahayag, ito, Lord, ay magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon. Mahayag, O God, na may pag-ibig. Hallelujah. And Lord, ito'y titimo sa bawat puso, maging kalakasan at maging pagpapala ng bawat isa. At aalis kami sa lugar na ito, Lord God, na pinagpala ninyong mga salita. At ito'y magamit namin, Lord God, sa mga susunod na mga araw, O God, sa aming spiritual na buhay.
Thank you, Father God, sealed on this prayers with the blood of Jesus, and we give you back all the highest praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabihin ko na po kagad ang title dahil palagi ko pong nalilimutan. Ang title po natin, My Help Comes from the Lord. Totoo po ba? Saan po nanggagaling ang tulong, kundi sa Diyos lamang po. At uumpisan ko po sa isang tanong. Sino po sa atin nakakaalam kung paglabas natin dito sa Sunday Service, sa ating church, no? Na kung anong mangyari mamaya. Mamayang gabi, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Wala pong nakakaalam. Gaano man tayo kaingat sa ating sarili, gaano man tayo kaingat sa ating salute, gaano man tayo kaingat sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa, wala pong nakakaalam sa ating future, kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Sino po ang makapagsabi na sa pagsakay po natin ng tram, ng bus, ng kotse, ng eroplano, makarating tayo sa ating destination? Wala po. Wala po tayong alam sa ating future. Noong panahon ng pandemic, napakaselan po noon, di ba? Almost 2 years po tayo talagang nag-aalala, nagpipray. Dahil po, hindi po alam po anong mangyayari. Marami po ang talagang tinamaan ng sakit. Ang iba po ay marami po ang namatay. So, yun po ang halimbawa na hindi natin alam ang pabigla-biglang dating ng mga problema, mga pagsubok, kagaya ngayon may mga gwera. So, sa panahon ng pandemic, high risk po ang ating mga salute. Ngunit, nariyan po ang Diyos. Ang Diyos po ang nag-take care sa atin. Covered by the blood of Jesus. Tayo po ay tumatawag sa Lord. At glory to God. Narito po tayong lahat sa araw na ito. At patuloy na nagpupuri. Tinataas po natin ang dakilang pangalan ng Lord. Amen po? Amen. Kaya salamat Lord. Glory to God. At tayo po ay nalampasan po natin yung pagsubok na talagang global crisis. Dahil yun po ay pandemic. Di po ba? So every day God takes care of you and me. Naniniwala po tayo? Only God, our Creator, knows our future and He knows what is the best for us. Every day, we are exposed to danger. Sino po ang agree sa akin? Every day, Christian, non-Christian, we are exposed to danger. Kaya itong Psalms na ito, na sinulat po ni David, directs and encourages us to have confidence in God. By faith, we put ourselves under His protection and care. Si David po ang sumulat nitong awit na ito. And he assured us that his help comes only from God. He wrote this psalm after he was a king. Kaya marami na po siyang experience. King na po siya nung isinulat ito. Marami na pong, which means he had spent a lot of time lifting his eyes on that hill. Kasi doon po sa bundok, mamaya explain ko po bakit palaging nananalangin sa medyo mataas na lugar. So, ano po ba ang una natin ginagawa kapag may nakaka-encounter po tayo ng mga matitinding pagsubok? Ito pong aking preaching kahapon sa exhortation po ng ating exhorter kahapon sa buhay po ni Sister Edna. Nag-introduction na po siya, sabi ko, preaching ko yun. Kaya, glory to God, hindi na ako mahihirapan. Dahil nakatulay na doon, ang lahat ng sinabi niya, nandun din ang mga nakasulat, ready na kasi. Kaya, to God be the glory, ibig sabihin, ito talaga ang message ng Lord. So, ang sabi, nakalagay na dito, question, ano po ang una natin ginagawa kapag may nakaka-encounter po tayo ng mga problema na sa buhay? Ano ang ating reaction? Di po ba, tinanong din kahapon, sa matitinding trials, matitinding sakit, karamdaman, sa mga emotional problems, mga crisis sa ating buhay, iba't ibang crisis dahil marami po, kuminsan sa relationship, financial. Ano po ang reaction natin? Kaagad nag-iisip ng solusyon? Di po ba? Christian o non-Christian, di po ba kaagad nag-worry? Noon, talagang nagpapanik.
Di po ba itong mga reaction po natin na usually na nararamdaman? Kung minsan natatakot, nag-aalala, tumatawag sa yung kapatid, sa pamilya, sa magulang. Ang sabi ni Sister Edna kahapon, tumatawag na sa kompas sa mga iba't ibang paraan para mas masolusyonan ang problema. Ngunit ang pinaka-importante po, sino ang tawagan natin? Ang Diyos. Kasi bago po tayo tumawag sa o naghahanap ng ibang solusyon, unahin po natin ang pagpipray, di po ba? Seeking help from God. Bago tayo mag-seek ng help sa kapatid, sa kaibigan, sa anong meron tayong hawak-hawak o sinasandalan na solusyon, tumawag muna tayo po sa Diyos. Kung minsan kasi, we depend on our resources, kung anong meron po tayo. Sabihin mo, may problema ako. Siguro matatapatan ng pera. Marami naman akong pera, gagawa ko ng solusyon. Malakas ako, kayang-kaya, masusolve ko ang problema. Matalino ako, kayang-kaya. May kapangyarihan ako dahil may katungkulan ako sa government, gano'n na, alam mo, mayor ka, kayang-kaya masolusyonan ang problema niyan. Or may pamilya at kaibigan naman akong sinasandalan. Ngunit, akala natin, secured tayo sa mga bagay na yon. Kapag meron ako nito, may pera ako, malakas ako, isang araw, sa di inaasahan, pumunta ka sa doktor dahil nung stay bene. At sabi ng doktor sa iyo, naku, ikaw ay mauoperahan. At hindi lang maoperahan, ikaw ay 50-50 na ang buhay mo. Ano ngayon, matatapatan ba ng pera? Yung lakas? Yung kapangyarihan? Matatapatan po ba yung sabihin na buhay na po natin ang natumbas? Hindi kasi sure kung ikaw ay mabubuhay o hindi. Or, another problem, ang anak mo ay hindi mo alam, nalulong na sa talagang grabing bisyo. Hindi mo alam na may ginagawa pala siya at laman mo na lang na siya'y lulong na sa drugs. Napakahirap din po yun na problema. Or, matatapatan ba ng pera? Paano mo isusolve ka agad yun? So, hindi lang po lahat na mga problema ay natatapatan ng mga pera, ng lakas, ng karunungan. Meron din po na mga problema walang, kagaya noong babaeng dinurugo. Hindi po ba siya ay lahat ng pera niya naubos sa pagpapagamot. Ngunit wala na po siyang pera, wala na po siyang inaasan at narinig niya po ang Panginoong Jesus na nagpapagaling. Kaya po siya ay talagang sumisiksik sa mga maraming tao upang i-touch yung laylayan ng damit ni Jesus dahil alam niya, pag nahawakan niya by faith, siya ay gagaling. So, ang kakayanan po ng tao ay limited. Pansamantala lamang po ang ating lakas. Kung anong meron tayo ay nauubos, ang pera, ang wealth, ari-arian, karunungan, all are temporary in this world. Kaya, we need not to depend sa mga tao. Kung minsan inaalaw ng Diyos na mawawala itong mga tao na ating inaasahan, para po tayo ay magtiwala na lamang po sa Diyos. We need not to depend on what we have. Marami naman akong pera, kayang-kaya ang lahat ng problema, hindi po masusolve lahat sa pera. Kaya huwag tayong sumandal sa mga bagay na mayroon tayo dahil ito'y temporary at ito'y mawawala. Amen po? Amen. Kanino po tayo sumandal? Sa Diyos po. We need to depend only to God alone. Because He is the source of everything. He is the maker. He is the creator of heaven and earth. So, God is faithful. He is powerful. He is miraculous in our lives. He is our great provider. He is our healer. He is our deliverer. And He is our Savior. Kaya sa Diyos lamang po tayo umasa, mag-depend. Sometimes tayo, talagang totoo naman, we fail. Darating ang pagsubok, tayo po ay nadadapa, nanghihina. Ngunit anong sabi ng Diyos? Tayo ulit. Di po ba? Kapag tayo po ay nadapa, Lord, help me. Ang
Ang Lord po ang itatayo ka po ng Diyos at balik ulit, lalakad ulit, tatayo ulit. Hindi po naman natiling nakadapa. Kapag tayo po ay nadapa, when we fail, God will help us. Ang nais ng Diyos, tumawag po tayo sa Kanya, Lord, help me. God is the source of the air we breathe. Sabihin mo sa iyong katabi, God is the source of the air we breathe. Sa ating hinihinga araw-araw. Kung kaninang umaga, hindi po tinakpan po ng, hindi po tayo binigyan ng air ng Lord. Nandito po kaya tayo ngayon? Wala, dead ball po tayo. Ano? So, dapat magpasalamat po tayo araw-araw. Lord, salamat sa air that I breathe. Thank you, Lord. At may hangin ka sa araw na ito pagkagising po natin. Kasi kung minsan nalilimutan po natin ipapasalamat, even the air that we breathe, that comes from God. Kung kay Sister Charo, lagyan natin ang ilong ng kontador ng hangin si Lord, ano? Tayong lahat, hindi lang Sister Charo, ano kayong mangyari? Makabayad po tayo sa Lord? Kulang pa ang ating buhay? Kulang pa ang ating buhay na ibabayaran ang Lord? Dahil kung lagyan ng kontador ang ating ilong, wala tayong ibabayad sa Lord sa dami na ating araw na ating paghinga, ano? Kaya, ang lahat ng ito ay regalo ng Diyos. Ang kalakasan na tayo ay makapagtrabaho, nagkaroon tayo ng good health, lahat po ang pamilya natin na binabago ng Diyos, patuloy na binabago araw-araw, even as ito po ay regalo ng Diyos na dapat nating ipapasalamat. Amen po. Amen. Dahil every day, araw-araw po tayo binabago. Hindi po perfect. Wala pong perfect. Sino pong perfect dito? Only Jesus perfect. Kaya tayo araw-araw nagkakamali, nagkakasala. Ang nais po ng Diyos, tayo po ay lumapit sa Kanya at palagi po tayo binabago araw-araw. So, ang Diyos po kung wala ang tao, Diyos pa rin. Ngunit ang tao kung walang Diyos, walang magagawa ang tao. Tayo kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. So, we need God in our lives. Sabihin mo sa iyong katabi, we need God in our lives. We need God. Amen. So, dito na po tayo sa main topic po natin sa ating pag-aaralan sa Psalms 121 verse 1. Ang sabi niya, I will lift my eyes unto the hills, from where cometh my help. What direction he is looking? Sa hill. Po ba? Sa hill ang direction. Si David po ang sumulat nito. Hills is a place of blessing. Because a place of security and protection. Di po ba ang hill mataas? Medyo mataas. And hills ay sa itaas po ng bundok, ito po ay kinreate ng Lord for a purpose. Bawat bagay po na kinreate ng Lord, bawat isa po sa atin, may purpose po ang Diyos. So, pag bumaha at ikaw ay nasa bundok, tayo po ay feel secured. Amen po? Kaya yung iba naghahanap po ng bahay na matatayuan ng kanilang bahay sa medyo mataas, lalo higit pag nasa malapit sa dagat, gano'n. Naghanap po sila na medyo elevated sa kasi ligtas. Si Moises nakikipag-usap sa Diyos sa itaas ng bundok, Mount Sinai, because it is a holy place for him. Doon po sila nakakapagniig, nakikipag-usap sa Lord sa taas ng bundok. Si Noe gumawa ng ark sa itaas ng bundok, nakikipag-usap sa Diyos sa taas din ng bundok. Di po ba? So, may purpose pa ang Lord sa itaas ng bundok, ito ay ligtas na lugar. Ang sabi doon sa verse 1, I will lift my eyes in heaven. Di po ba? Pag ang bundok, para alam natin nandyan ang Lord sa taas. No? I will, ang sabi, heaven is the throne of God and earth is His footstool. Ibig pong sabihin na sa taas, hindi lang sa hirap, nasa taas, nandoon po ang Lord. Ang Bible po nagsabi na heaven is the throne of God. And tayo po nasa earth. Kaya, His ways are higher than our ways. Di po ba? His thoughts are higher. Kaya,
Hindi po pwedeng ang tao ay pumantay. Tayo po ay creation lamang ng Lord. Heaven is the throne of God. Nasa taas ang Diyos. Tayo ay nandito sa baba. Kaya palagi po tayo nasa baba lang. At tinataas po natin ang Diyos. Dahil siya po ang maker of, siya po nag-create sa tao. So, siya po ang ating itataas. Kaya ang sabi, I will lift my eyes unto the hills. Alam niya kung sino ang nasa itaas ng bundok. Nagtitiwala siya na kapag tumawag siya sa itaas, hindi siya bibiguin. Si David po ito ang nagsabi. I will. It means determination. Ang sabi niya, I will lift my eyes unto the hills. Example, I will go to church. Umuulan man, uminit man, mag-snow man, because I will go to church. You are determined, anuman ang sitwasyon sa iyong buhay, sa ating buhay, makakarating ako sa church. There is determination. I will become a doctor. Because you are determined. Kaya nga sabi niya, I will lift my eyes. Kaya si David po, talagang tuwing meron po siyang problema, meron po siyang mga na-encounter na mga hindi ka nais-nais, tumatawag po siya sa Lord, I will call unto the name of the Lord. So, dito po, I will overcome my problem. Sabihin po natin, I will overcome this problem. Kaya, kapag may determination po tayo, sasamahan po tayo ng Lord. Dahil alam po natin na I will solve this problem dahil sa grace ng Lord, dahil kasama po ang Diyos. And you know the direction of whom you are calling because you focus to God alone. Alam mo ang direction to the hill, to the heaven, sa taas. Huwag po tayo ang direction natin sa baba. Delikado po. So you focus not in the surroundings, but you look up to God. You focus on the source of life. Hindi dapat tumingin sa kaliwa at kanan. Di po ba palaging ganito ang tinuturo? Ang sabi po sa Kawikaan 4:27, huwag kang liliko sa kaliwa o kanan, humakbang na palayo sa lahat ng kasamaan. Focus on God. Ibig pong sabihin, kung tumingin tayo sa kaliwa, kung tumingin tayo sa kanan, at hindi tayo nakatingin direct, hindi po nakakarating sa patutunguhan. Amen po? Ang word of God po ang nagsabi, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang kang papalayo sa kasamaan. Ibig pong sabihin, kapag tingin tayo ng tingin sa kaliwa, tingin ng tingin sa kanan, dito po, ibig sabihin, nasa kasamaan kung minsan. Kasi kung minsan, ang kaliwa at kanan yun ang ginagamit to distract us. Di po ba? At ang mga nasa kaliwa at kanan, kung minsan hindi po malayo sa ating buhay. Kung minsan ginagamit po yung mga malapit po sa atin upang tayo po ay madistract. So, nakita ko po, habang ako po'y nag-aaral, naalala ko po ang kabayo, yung horses. Alam ko niyo, nilalagyan sila ng yung parang takip. At ni-research ko nga, bakit kaya paano sila makakita? Yung pala dito lang. Kasi pag hindi sila takpan, nakikita nila yung sa kaliwa at sa kanan, madidistract sila, hindi na po sila maka-go on. Kaya, kagaya po sa spiritual nating buhay, dapat po pala takpan nating spiritual na takip ang ating mga mata upang makafocus po tayo direct. Kasi pag tayo po palagi, ay si kapatid, hindi lamang po kapatid sa pananampalataya, kundi sa mga kaibigan, sa pamilya. Kapag tinitignan po natin sila, tayo po ay madistract at manghina. Amen po? Ngunit kung tayo po ay nakatakip ang ating mga mata, ano mang makita mo sa kanan, ano mang makita mo sa kaliwa, tuloy-tuloy lang, direct, ang focus on Jesus alone. At tayo po ay makakarating sa ating patutunguhan. Di po ba ang sabi, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya, direct po ang ating paningin. Kung minsan talagang inaalaw din po ng Lord na kung minsan hindi maalis, mapalingon tayo at tayo po ay na-distract. Ngunit ang importante po, tayo ay bumangon muli at nagpatuloy. Amen po? So, verse 2, God cares for you and me. Amen po? Ang sabi po doon, my help comes from God alone. Ito po yung ating title. My help comes from God alone, na kung saan He is the creator of heaven and earth.
Sabihin mo sa iyong katabi, my help comes from God alone. We declare na ang tulong galing lamang po sa Diyos at hindi po sa saan-saan man. So, sino po ba ang mga tutulungan ng Diyos? Ang lahat ng tumatawag sa Kanya, tutulungan ng Diyos. Di po ba sabi ng Jeremiah 33:3? Call unto me, and I will answer thee. And will show you great and mighty things that thou knowest not. Kaya, ang lahat po ng tumatawag sa Diyos ay sasagutin niya. Ito po, meron din po na unbeliever at unbeliever. Kapag tumawag kasi, pinapaulan po ng Lord sa lahat. Binibigyan ng araw para sa lahat. Kaya lang po, ang difference, kapag tayo anak ng Diyos, mayroon pong favor sa atin. Kasi kapag anak ka ng Diyos, may access because of your faith. Tinanggap mo ang Panginoong Jesus na iyong sariling tagapagligtas by faith. Kaya may access na po tayo na lumapit sa Diyos. Kaya ang favor is more on believer. Kasi yun, general lang yung sinabi ko kanina. Ngunit, ito po ay, ngayon, magsishare po ako ng tatlong mga mahalagang bagay na gawin natin upang tayo ay tutulungan ng Diyos. Number 1, ang mga tinutulungan po ng Diyos, God helps those who seeks Him. Kahapon po sa ating exhortation, yung lahat ng lumalapit sa Diyos, di po ba, ay makakasumpong ng kasagutan sa pananalangin. So, if we acknowledge God as our Creator, makakasumpong po tayo ng tulong sa Kanya. Lalo tigit tayo ng mga mananampalataya. Ano ang sabi ng Matthew 7:7? Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be opened unto us. Kaya, sa lahat po ng mananampalataya, nagtitiwala at naniniwala na ang Diyos ay maibigay po ang ating mga pangangailangan according to His will. I-claim po natin ang Kanyang promise na if we ask, it shall be given. If we seek, we will find. And if we knock, He will open the door for us and He will bless us. So, sa lahat po ng tumanggap, may mga great favor po tayo sa Panginoon. Dahil anak po niya tayo, may access po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya, favored po tayo. So, we find favor from God. And we have the right to call unto God as His sons. No? So when do I call out to God? Kailan tayo tumatawag sa Diyos? Usually when we are in danger, tawag tayo sa Lord. Kung tayo'y natatakot, kung tayo'y napo-confused, kung tayo po ay nagda-doubt, when we are tempted, when we are in crisis, financial and emotional, or we are in trouble. Ngunit, but, if you pray only when you are in trouble, you are in a big trouble. Naunawan po ninyo? If you pray only when you are in trouble, then you are in trouble. Why? Because God wants us to pray always, not only when we are in trouble. Amen po? Anong sabi ng 1 Thessalonians? Ano pang sabi ng 1 Thessalonians 5:16-17? Pray without ceasing. Nagpipray lang ba tayo? Nagkokol lang tayo sa Lord kapag tayo po ay in danger, in doubt? Dapat po, kasabi ko kanina, pagkagising po natin, pasalamatan po natin ang Diyos, magpipray po tayo, pasasalamatan natin sa air that we breathe, sa kalakasan na tinatanggap natin, sa lahat ng mga pagpapala, even sa lahat ng pagsubok. Alam po ba ninyo na dapat pasalamatan din po natin ang pagsubok? Baka ang iba po hindi alam kasi ako hindi ko alam noon. Ngayon, pag may pagsubok, salamat Lord. Dahil hindi po yung ang ipag-pray natin yung nagbibigay ng problema sa atin. Ngunit ang sarili po natin, thank you Lord. Alam ko pag nalampasan ko ang pagsubok na ito, there is a great blessing at ako ay itataas ang antas ng aking faith. Kaya nagmamature po tayo kapag tayo marunong magpasalamat in times of trials.
And because God wants us to pray always, hindi po niya kalooban na palaging nagpipray lang po tayo na kung kailangan siya. But we pray always, may kailangan o walang kailangan, dahil may relasyon po tayo sa Diyos all the time. Palagi po tayo nananalangin. Dahil tayo po ay nakakaniig po natin ang presensya ng Diyos sa ating quiet time, kailangan po palagi po tayo nagpipray. Or sa ating quiet time, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. At dapat po nagpipray, nagbabasa ng salita ng Lord. Dahil sa 24 hours, ilan lang pong minutes ang binibigay natin kay Lord sa isang araw. Sa totoo lang po, much more ang pag-time sa FB. Hindi ako sa mga, kasi ako din ay tumitingin pero kung nalalampasan oras na po yung sa FB at hindi man lang pray, iba na po yun. Dahil magsiselos na po ang Lord sa atin na hindi natin siya binigyan ng time. So, kaya pag dumating ang pagsubok, tayo po ay tumba dahil wala pong time na ibinigay kay Lord na siya ang pong nagpapalakas in times of mga trials. May isang example, si David, na itinestify niya kung paano siya tinulungan ng Diyos. Alam po natin, the story of David and Goliath. Halos maliit pa lang tayo, kinukwento na po ito, kaya halos alam na po natin ang storya ni David at ni Goliath. Napakalaki ni Goliath, siguro mga 9 feet tall. Ipagpalagay natin dahil hindi ko nakita naman sa Bible, si David mga 5 feet, maliit. Pero natalo sa maliit na si David dahil David trusted God in a big and powerful God na naging maliit ang kalaban na si Goliath sa kanyang harapan. Amen po? Dahil siya ay sinamahan ng Diyos. Kaya sa ating buhay, kahit malaki pa ang ating mga problema, Goliath sa ating buhay, magiging maliit because God's presence in us. Kapag sinambahan tayo ng Diyos, lumiliit ang mga problema. Amen po? Amen. So, hinamak ni Goliath si David, ang mga Israelita, at si David po ang nagkaroon ng tapang upang lumaban. At siya ay nanalo because God is with him. Ganon din po sa ating buhay. Kapag sumasa atin ang presensya ng Diyos, sumasa atin ang Diyos, tayo po ay hindi natatalo. Amen po? Amen. Basahin po natin ang 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. Ano po yung sinabi? Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at mga oso ay siya ring nagligtas sa akin sa Filisteyong iyon na si Goliath. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ni Yahweh. At siya po ay nagtagumpay. Kaya marami pong mga Goliath sa buhay natin, di po ba? Hindi Goliath na iganti Goliath na mga problema. Ano po ba ang mga Goliath sa buhay natin? Mga matitinding pagsubok, hinahalin tulad. Ngunit kapag tayo ay humingi ng tulong sa Diyos at sumasa atin ang Diyos, ang presensya ng Diyos, gaano man kalaki ang Goliath na hinaharap natin, magtatagumpay tayo because God is with us. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Magtagumpay tayo kapag sumasa atin ang presensya ng Diyos. Kaya palagi po natin natawagin ang Lord, palagi po tayong nananalangin, nagbabasa ng kanyang salita because God is with us kapag may intimate relationship po tayo sa Kanya. May tatlong powerful word lamang. Tatlong powerful word na kung ating i-declare, mag-i-intervene kaagad si Lord. Ano po yung word na yun? Kapag hindi na po tayo marunong manalangin sa dami ng ating mga pagsubok, kung minsan di po ba iyak na lang po tayo, hindi na tayo makapagsalita ng ating isa-isahin ang ating mga problema. Ang three powerful na nandyan kaagad ang Lord na mag-intervene sa atin, sabihin mo lang, Lord, help me. At nariyan na po kaagad ang Diyos na tutulong sa atin. Tatlong word. Kapag hindi na po natin alam ang mga sasabihin natin, Lord, help me. Ang Diyos na creator ng heaven and earth,
Creator ng mankind. Alam po niya ang nasa puso natin. Alam niya kung ano ang pain and suffering natin. Alam niya kung ano po ang mga pagsubok natin. So, ano pong sabi ng Hebrew 4:16? Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng pangangailangan natin ito. Kaya lalapit tayo sa Diyos na may pananampalataya sa ating mga pananalangin. Kasi kung wala pong pananampalataya, hindi po sasagutin ang ating mga prayer, ating paghingi ng tulong sa Lord. Anong sabi ng Psalms 50:15? And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. So if we call unto God, He will deliver us. Ang problema, hindi po tayo tumatawag. Umiiyak na lang tayo sa isang sulok. Hindi natin sinasabi, Lord, help me. Ang inuuna po natin, yung mga kapitbahay natin, o sino yung tawagan natin na mas mababa pa ang pagka hindi sila matured na Christian. Kaya anong i-advise po sa atin? Instead, sa Lord po tayo tumawag una, hindi sa mga kumare, sa mga kaibigan, at sa mga tumawag po tayo kung talagang kailangan din una sa Lord at sa mga yung matataas na ang faith para po ma-advise po tayo. So, if we believe God, He will be there for us when we need Him. And He will help us overcome all difficulties. Lahat ng tumatawag ng buong puso sa Diyos ay makatanggap ng kaligtasan. So, isang halimbawa, ang mga anak po natin, may relasyon tayo sa ating mga anak. Kapag sila po may pangangailangan, sabihin ba natin wala? Hindi ko ibibigay. Ganun po ba ang sagot ng magulang? Hindi pa man humihingi ang anak, alam na po natin, di po ba, ang pangangailangan ng ating mga anak, dahil tayo po ay magulang, kinikare po natin ang ating mga anak. At ang mga anak din po natin ay hindi alanganin, lumapit sa magulang kapag sila po ay nangangailangan, dahil alam nila na sila po ay makakaasa sa magulang. Kaya, dalhin po natin sa spiritual. Kapag humingi po tayo sa Lord na ayon sa kanyang kalooban, di po ba, sasagutin niya. Kasi parang magulang at anak, kapag may relasyon, magandang inyong relationship, kapag lumapit po tayo sa Diyos, anak tayo ng Diyos, kapag meron po tayong access, open ang access natin sa Lord. Kaya, even though makakaranas tayo ng mga pagsubok, ngunit alam natin ang ating tayo sa harapan ng Diyos at ibibigay po ang lahat ng desire ng ating puso na naaayon po sa kanyang kalooban. Sabi po ng Matthew chapter 7 verse 9 to 11, kapag yun po ang binasa natin, kung kayo na masasama marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Diyos? Yung mga masasamang magulang, binibigyan niya ng mabubuting bagay ang kanyang anak, sinusupply niya ang need ng kanyang anak. Gaano pa kaya ang Diyos sa ating mga buhay? Because God cares and loves us. At binibigay po niya ang ating mga pangangailangan. Amen po. Ang pangalawa, ang una po, yung sabi ko kanina, we must call. Ang number one kanina, ano yung number one? God helps those who seeks Him. Number two, tatlo po ito. God helps those who trust in Him. Sabihin po natin, trust in God. Trust in God. Kasi pag may tiwala po tayo sa Diyos, ibibigay po ang desire ng ating puso. Why we must trust God? Why we must believe God? Ang tao po, sabihin ko sa Hebrews 11:1 na maniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Basahin natin para clear ang buong Hebrews 11:1. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. So ang tao po, ang nature po ng tao, to see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ako maniwala.
Kailangan niya ng proof bago siya maniwala. Ngunit ang nais po ng Diyos, believe first and you will see. Baliktad po sa makamundong prinsipyo. Example, isang example sa literal. You work because at the end of the month, sure ka, nababayaran ka, nakikita mo eh. Trabaho ka ng trabaho, end of the month, bayad. Sure ka, kaya nagtatrabaho ka dahil alam mo, may bayad, visible. Or uupo ka, dahil may nakikita ka upuan, ititiri ka ng upuan. Sa harap mo, that is to see, is to believe. Amen po. Pero ang nais ng Diyos po ay believe first and you will see. Ako po ay bababa kasi inudyokan po ako i-demonstrate. Yung to see is to believe and believe first and you will see. Pupunta po ako dito. At hihingi po ako ng isang upuan na dito. Para makita natin, maano natin kung ano yung at tatawag po ako ng si Sister Mercy. Pwedeng, para i-demonstrate natin yung tanggalin na lang yung okyali. Ay, hindi ka makakita. Sige, baka mahulog naman, talin mo na lang. Ayan. Kapag sinabi ko kay Sister Mercy, Sis, pwedeng umupo ka? Tranquila po siya, no? Umupo. Alam niya kasi, nakita niya ang upuan. Ngayon tayo ka ulit, sis. Dito ka banda. Ganyan. Kasi ganyan para makita ka na ano. Ito ay nag-remain dito ang upuan. Ngayon, iba-blindfold ko siya. Wala siyang nakikita. Naku. May nakikita kasi wala. Yung upuan, alam mo kung saan mo nakita kanina. Ngayon, sasabihan kita, Sister Mercy, pwede ka umupo. Sister Mercy, pwede ka umupo? Alanganin, nagda-doubt? Nagda-doubt. Non-bale, hinanap niya yung upuan. So, okay, grazie po, Sister Mercy. Okay. Kaya po, yun po ang demonstration. Kanina sabi ko, walang blindfold. Nakita niya na may upuan. Amen po? Siya ay tranquila, umupo. Dahil alam niya, to see is to believe. Ganun po tayo. Ngayon, nung tinakpan ko po siya, binblindfold ko po siya, sinubok ng Lord ang kanyang faith, no? Wala siyang nakikita. Alam niya, sa kanyang isip, malayo yung upuan. Ngayon sinabi ko, Sister Mercy, umupo ka. Alanganin siya, ayaw niya umupo. Tapos kinapa niya bago siya umupo. So, ang lesson ko doon, na kapag ang Diyos po, kung nagtiwala si Sister Mercy sa aking salita, dahil hayaan ko ba siyang sa harapan ninyo matumba, mahulog? Di po ba gagawa ko ng paraan upang si Sister Mercy hindi mahulog? Ganon sa ating spiritual na buhay, ang Diyos po sa aking katayuan, ang Lord po ang nagsasabi, gawin mo ito, mag-prayer lead ka, mag-opening prayer ka. So di ba sa atin na tao, ang hirap. Lord, ang hirap ng pinapagawa mo. Mag-song leader ka, mag-worship leader ka, first time. Lord, napakahirap. Ngunit ang sabi ng Lord, believe first. Hayaan kaya ng Lord na ikaw ay salamat po. Yun po ang talagang demonstration na tayo po ang nais po ng Diyos na tayo ay manampalataya. Believe first and you will see what God can do in our lives. Kahit na sabi natin na baka matumba ako, baka pagtawanan ako, baka hindi ko kaya. Di po ba ganun po ang lahat ng ano? Kaya si Sister Mercy, ginano niya muna baka hindi siya nagtitiwala sa aking salita. Hayaan ko kayo siyang mapahiya sa lahat na mahulog dyan.
No, lalo't higit ang ating Diyos. Ang ating Diyos, hindi niya tayo hayaan na matumba. Kasi ang alam na ng Diyos na kailangan mo ang mga bagay na yon. So that is, believe first and you will see. Is there anything difficult to God? Sabi ng Genesis 18:14, walang mahirap sa Diyos. Dahil lahat po ay posible sa Diyos. Even ang ating mga sakit at karamdaman, malubhaman ito o hindi, kapag tumawag po tayo sa Diyos, papagagalingin po niya tayo because He is a miracle maker God. Di po ba? Walang mahirap sa Diyos, sa Kanya lahat ay posible. And God cares for you and for me. God will not allow your foot to be moved or to be shaken. Kaya ang kaya ng Lord, na palagi na lang tayong nagsishake, di po ba? Ayaw po ng Lord yun. Inaalaw lang po ng Lord ang shaking because there is something great ahead of us. Amen po? Sa ating family and sa ating spiritual family. Kaya palakpakan natin ang Diyos. Blessing are coming. In the mighty name of Jesus, let's claim that after the shaking, blessing is coming. He will not give us trials that we cannot overcome. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao dahil tapat ang Diyos at hindi ipahintulot na kayo'y subukin higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Kaya Lord, thank you. Pag tayo po may mga pagsubok, hina-hina na tayo, naglulupay-pay tayo, humingi tayo, Lord, help me, give me strength. Strength, kalakasang physical, kalakasang emotional, kalakasang spiritual. Because God is always in control. He allows these trials for our own good. Maging matatag ang ating pananampalataya. Our trials are crafted, formed for you and me because He has a purpose. Alam po ba natin na ang mga pagsubok sa bawat isa iba-iba? Depende sa paggagamitan. Kaya mas matinding pagsubok, mas matinding paggagamit, at mas lalong mag-glorify po ang Diyos. Kaya pag magpagsubok, thank you Lord. Masabi pa natin yun, talagang hampo difficile Dahil naranasan ko po daming pagsubok, pero natuto pa ako, thank you Lord. Kahit talagang mahinang-hina ng pagkasabi, thank you Lord. Because I know, sa banda-banda riyan, alam ko, may palalakasin mo ako sa aking pananampalataya at alam ko may blessing na parating. So, you know, God knows our weaknesses. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Hindi naman tayo subukin na hindi natin kaya, di ba? Sabi kanina sa binasa ko. So, alam ng Lord na ang kahinaan natin at sa ating mga kahinaan doon tayo palakasin. Dahil makikita ang glory ng Lord. Kapag tayo mahina, example lang ha sa literal, yung mahiyain ka, yung hindi ka tumatayo dahil mahiyain ka, lalo kang tatawagin ng Lord. Dahil mag-glorify ang Lord. Mag-glorify ang Lord dahil mahiyain ka. Kalahin ka, ay, hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede dyan. Ngunit, ang pinipili po ng Diyos ay yung mga mahihina. Dahil kapag ikaw ay mahiyain, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, tatayo ka dito, alam ng lahat ng tao na mahiyain ka. Ngunit ang Diyos po ang magpalakas sa'yo, mako-glorify ang Lord. Di ba siya ay hindi tumatay mahiyain? Ngunit ngayon, for the glory of God, tumatayo dahil mahal niya ang Panginoon. Amen po. Amen. Verse 4, balik po tayo sa verse 4. God is watching us. He never slumber nor sleeps. Ang sabi po, hindi natutulog ang Diyos. Ang tao po ay natutulog kung minsan example, ang Diyos ay natutulog sa school. Nung estudyante pa po tayo. Or even dito, pag natulog po tayo, hindi tayo di po ba pag natulog tayo, you lost the lesson sa school. Pag dito natulog tayo, we lost the preaching. Kaya sa driving naman po, kapag hindi ka po nagko-concentrate sa iyong pagdadrive, you will have an accident. Kaya ang Diyos ay hindi kagaya ng tao. Ang tao ay natutulog, nadidistract.
Nanghihina. Ngunit ang Diyos, sa dami-dami natin para tayong sand. Sa dami natin, alam po niya, kilala niya ang bawat isa. Sa dami ng tao, because He is God. Siya ang nag-create sa atin. Kaya hindi siya natutulog. Sabi dito sa binasa natin, God is watching us. He never slumbers nor sleeps. Hindi pala natutulog ang Lord. Talaga na ang Diyos, binabantayan tayo. Lahat ng ating pangangailangan ibibigay. Ang sabi sa verse 6, His care is timely, by day or by night. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. Kaya, neither day or night, nothing can harm us because God is protecting us. Araw man at sa gagabi, paglabas ng ating tahanan at pagbalik tayo po ay iniingatan ng Diyos. Kaya tayo po ay sure na hindi tayo pababayan, hindi tayo iiwanan ni pababayaan man ng Lord. Kaya alam po natin na sa ating pagpipray, the divine protection and covering of the blood of Jesus, tayo aalis sa bahay po natin. Kaya yung sinabi ko kanina, alam ba natin ang mangyayari? Hindi po natin alam. Ngunit alam natin, nagtitiwala tayo na makarating tayo pabalik sa bahay dahil alam natin, iniingatan tayo ng Diyos. Amen po? So, during the day, brutal rays of sun, di po ba? Kapag sobrang init, mayroon pong heat stroke, nagkakaroon ng drought. At dito po, God is our umbrella. Kung dalhin po natin sa spiritual. Di po ba nagdadala tayo ng payong sa Pilipinas? Sobrang init. Protection. Sa spiritual po ang protection natin si Lord. Kapag may Lord po tayo, hindi po tayo mainitan sa mga pagsubok. Saan ka man ilagay na init ng mga pagsubok dahil protection natin ang Lord, tayo po ay hindi maaano. So anuman ang sitwasyon natin, umulan man, uminit man, sa pagsubok, kapag kasama po natin ang Diyos, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mangamba. Dahil siya po ang nagbabantay at nag-iingat sa atin. Yun po ang day. Yung night naman po, night is dangerous. Dahil sa gabi doon po ang mga masasama umiikot sa gabi like drug addicts, mga rapists, mga magnanakaw, mga hold-uppers at iba pang gawain mga mundo. Ngunit even though we walk at night, kasama natin ang Diyos, tayo pong ilaw. Sila pong natatakot sa atin, di po ba? Kasama natin ang presensya ng Diyos, hindi po tayo natatakot even sa gabi na nagbabiyahe po tayo. Noon nga po sa gawain ng cell group namin, Bible study, kuminsan natatapos kami dahil bahay-bahay po doon sa kila Sister Suzette noon. Natatapos kami mga 12 or 1. Ngunit ang saya-saya namin, thank you Lord, ang pagtitiwala namin sa Lord na walang mangyayari sa amin dahil kasama namin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen po? So, anong sabi sa 2 Timothy 1:7? Hindi takot ang binibigay ng Diyos sa atin, kundi tapang. Binibigyan tayo ng katapangan ng Lord. Ang takot po kasi galing sa kaaway. Palagi natatakot na lang natatakot. Ngunit ang binibigay po ng Diyos ay tapang, kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yun po ang binibigay sa atin. Kaya, do not fear. Kung darating man ang mga pagsubok, huwag mag-alala, huwag matakot. Psalms 23:4, ang sabi po dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Amen po. People of God are enriched and not injured, because the Holy Spirit is our guide and our protector. Kaya kiniklaim natin nga ang John 10:10 dahil ang kaaway, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ngunit si Jesus po, I have come that they may have life and have it to the full. So, ang thief po, ang kaaway, pumupunta lang po dito para nakawin ang ating joy, ang ating peace, to steal our faith, and to destroy relationship. Ngunit ang magandang balita po, I have come, sabi ni Jesus, to give life, eternal life, and have it abundantly. Lubos-lubos po ang ibibigay po na peace, ang ibibigay ng Lord, ang eternal life. Kaya, mag-ingat po tayo sa mga gawa ng kaaway dahil tayo po laging dinidistract.
Number 3 po, ito po ang last. God will preserve all faithful and obedient to Him. Ipipreserve po sa verse 7 and verse 8, God will preserve all faithful and obedient to Him. Kaya may kondisyon po, ipipreserve po ng Lord ang lahat ng mga faithful at obedient, yung mga nagsasubmit sa Lord. Amen po. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Ano pong ibig sabihin ng preserve? Conserve. Iko-conserve po niya ang mga faithful and obedient and to protect. God will preserve us from the works of the enemy, from temptation, from danger, and trials. Ang best example po dito sa faith and obedience is the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Siguro marami na po nakarinig sa atin yung sa Daniel chapter 3. God saved them from the fire na sa fiery furnace na ang pugon po, ito po ininit ang pugon ng 7 times. Sa mga hindi po nakarinig ng story na ito. 7 times sa normal na heat. Dahil itong tatlo pong ito, mga kaibigan po ni Daniel, sila po ay mga Hebrews, nanampalataya po sa Diyos. Hindi po sila nag-bow down sa statue ni King Nebuchadnezzar. Na ang decree po, kapag tumunog ang musika, sila po ay mag-bow down doon sa estatwa ni Nebuchadnezzar. Dahil sila, nagbabow down lamang po ang faith nila sa Diyos na buhay. Tapos pinatawag po sila ng hari dahil sila po ay nakita na hindi nag-bow down sa image. Kaya ang sabi nila, mas mabuti pa na sila ay mamatay kaysa sasamba sa idol. Kaya tinest po ng Lord ang kanilang faith. Mas ginusto po nila na itapon sa pugon na napakainit at mamatay kaysa mag-disobey sa Diyos because God tested their faith. At nakita ng Diyos na sila ay faithful and obedient. Kaya niligtas sila sa kamatayan. Alam po ba ninyo nung hinulog po nilagay sila doon sa pugon? Yung naglagay po doon sa pugon sa tatlong ito ay namatay. Sa sobrang init pero hindi po sila nilagay sa loob ng pugon. So ibig sabihin talagang sobra ang init. 7 times sa normal na init. And nakita nila sila ay hindi na sa loob. Nakita nila silang tatlo at may isa pang image na nasa loob ng pugon. At I believe it was God, pinadala si Jesus or an angel na mag-save sa kanila dahil sila ay karapat-dapat na iligtas dahil sila ay hindi sumamba sa estatwa, ngunit they believe only on God alone, sa Diyos na buhay. So sila po ay iniligtas sa kamatayan. Kaya tayo po, kung minsan darating sa atin ang pag-testing ng ating faith na matitinding pagsubok, kagaya kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung minsan po dumadating yung ilagay tayo sa sobrang init na tayo po ay takot na mamatay. Dahil ipapasok po sa pugon. Parang yung tao na tayo na nagkasakit at ooperahan, isasalang, na hindi mo alam kung ikaw ay ma-overcome mo yung operation. Kaya yun po ang parang feeling. Parang ganun po. So, sa buhay po ni Abraham, the father of faith, he looked up to God. His help coming from God. He offered Isaac. Di po ba alam po natin yung story niya? And because of his obedience and faithfulness, kahit po masakit na ang anak ay i-offer sa Diyos dahil hiningi po ng Diyos, siya ay talagang sumunod, nag-submit sa will ng Lord. At ang hindi po niya alam, by faith sumunod siya, na nung i-offer na po niya si Isaac at sasaksakin na po niya, di po ba nakikita natin dito sa ating mga play, hinold po ng God ang kanyang kamay at hindi po namatay si Isaac. Bagkos talagang naligtas sa kamatayan at doon po nakita ng Diyos ang faithfulness po ni Abraham. Kung minsan ganun din po ang nangyayari sa ating buhay, hindi natin naunawaan, may hinihingi ang Diyos to test our faith. At kapag na-overcome po natin yun, nalulugod po ang Diyos, nag-glorify po ang Diyos sa ating mga buhay. God will care us
our physical and our spiritual na mga buhay. Kaya hindi po niya hayaan na tayo po ay may mangyari po sa atin. So, kapag dumating po ang mga testing nito, God is changing us spiritually because He wants to sanctify us to be worthy for His glory. Kaya, nais lamang po ng Diyos na sa testing of faith, pataas ng testing, dahil nais po ng Diyos na tayo pa ay worthy for His glory. Ano po ang mga reason bakit tayo po ay may mga pagsubok? Mas maganda po siguro walang pagsubok, ano? Pero hindi naman po, hindi kalooban ng Lord na okay ng okay. Dahil pag okay tayo palagi, wala nang sasamba. Wala hindi na po tayo pupunta sa church dahil okay naman tayo, di po ba? Kaya kailangan po, nakakaranas tayo ng mga trials, inaalaw po ng Lord because number one, it will teach us. Nagkakaroon po ng lesson sa atin. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga reasons for our trials. Number two, it disciplines us, kagaya ng mga athlete, na kailangan disiplinado, kailangan pupunta committed sa lahat ng ginagawa. Pupunta ako ng church, mag-pray, quiet time, at hindi mo pababayaan na ang iyong spiritual life. Kaya ganun din po parang athlete. It trains us to be strong in the battle. Kaya parang mga sundalo sa spiritual, ang mga believers, tayo mananampalataya, tayo parang mga sundalo na tinitraining to be strong sa battle. Ang battle po hindi gerang physical, kundi gerang spiritual. And another is to promote our faith because it teaches us to trust God 100%. Ang hirap po kuminsan, pero ang nais po ng Diyos magtiwala tayo na 100%. Hindi 99, dahil ang 1% doubt pa rin po yun. So God brought us to trials to mold us in the image and likeness of Christ. Tinuturuan po tayo dahil sa mga characteristics po ni Jesus, humbleness, love, compassion. Marami pong tinuturo sa atin, kaya patience, dumadanas po tayo ng mga pagsubok. And the enemy wants to distract us through trials. Kapag nasa pagsubok na tayo, active naman po ang kaaway. Dito siya kumikilos. He wanted to pull us down. Nasa taas na po tayo, ang ginagawa ng kaaway, nais po niya hilain kang pababa so that you will quit in trusting God. Kaya tayo po ay nakakaranas ng mga testing trials, pataas na po ng pataas ang ating faith. Ang kaaway naman, nandiyan nagbabantay. Nais niya hilain ang iyong paa, pababa, pabalik. So, ang sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in faith. Di po ba? Ano sabi? Kapag nakikita na po natin na ang kaaway ali-aligid, dahil kapag tayo po nanghihina, may mga problema, kuminsan tayo nanghihina, hindi na tayo nagpipray, hindi na tayo nagbabasa, nandiyan na po, lumalapit na po yung roaring lion, lalapit na po siya. Tapos ang sabi dito, mag-alert na po tayo. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, naghahanap po siya ng kanyang kakainin. Ibig sabihin, hindi kakainin na tunay na leon na spiritual. Tayo po ay kanyang lalapain at tayo po ay kanyang kukunin para ibaba upang tayo po ay makuha niya at malaglag na po sa kamay ng Diyos. Huwag po natin hayaan ganun. So, the enemy wants to inject doubt. Ano pong ini-inject ng enemy? Puro doubt. Ngunit ang ini-inject po ng Holy Spirit, lagi po peace and love. Di po ba? Sa kanya, the enemy wants to inject doubt in your mind. Ilagay lahat ang mga negative sa iyong isip upang hindi ka na makapagpatuloy. Yun po ang trabaho ng kaaway. Example, kuminsan hindi natin maiiwasan na naka-offend tayo. Yung kuminsan kasi, di ba, experience po natin lahat, na-offend po tayo sa sinabi. Hindi natin kuminsan makontrol ang ating mga emotion. So, ang bulong ng kaaway, huwag mo siyang patawarin. Ang kaaway yun dito sa kaliwang kanang tenga. Huwag mo siyang patawarin dahil grabe yung mga sinabi niya, nakaka-hurt talaga.
Sa kabilang tenga naman sabi ng God, ng Holy Spirit, God, sabi ng Diyos, forgive him. Lalo tigit, love your enemy. Di ba sabi ng Word of God? Dahil ako na Diyos, tinatawad na kita sa mga kasalanan mo. Ikaw pa kaya hindi mo mapatawad ang iyong kapatid. So dalawa po naglalaban. Yung enemy at saka yung Holy Spirit. Because the enemy wants you to look around. To look in the past. Yung mga hurts. Mga negative, babalik na lahat ng mga nakaraan mo dahil nais ng enemy, ikaw ay madistract talaga. Makikita mo na yung mga failures mo, mga rejections mo, and pag nangyari yon, nakafocus ka na po sa mga problema. Hindi ka na po nakatuon sa Lord. Kaya huwag bigyan ng space ang mga negative thoughts sa ating buhay. Sabihin natin, huwag mong bigyan ng negative thoughts ang ating mga buhay. Huwag bigyan ng space. Huwag bigyan ng space ang mga negative sa ating buhay. Ang ilagay lang po natin lahat ng positive na nagmumula, Word of God, prayer, and let's declare positively, I am victorious with the help of God. I am victorious. Sabihin natin, I am blessed. I am more than conqueror. Because God is with me. Amen. The Lord is faithful always to His people who trust in Him. Because He is very present in every trouble. Because He is our protector. He is our deliverer, our provider, and our great healer. Anong sabi ng Philippians chapter 4, 6 to 7? Sabi niya, don't worry about anything. Di po ba palagi natin siya nasabi pag nagpipray tayo? Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Huwag tayong mabalisa sa anumang sitwasyon. Ang Diyos na po ang bahala, ipagkatiwala natin sa lahat sa Kanya. Ang importante po, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Because we believe that He is our miracle worker. Amen po? Alam natin, great things and great blessings are yet to come in this ministry. Amen po? Let's claim. And great things and blessings are yet to come to our family, sa ating pamilya po. So, sabihin mo po sa iyong katabi, don't give up. Ano man ang nangyari, don't give up. Don't give up. Tuloy-tuloy lang. Sabihin natin, tuloy-tuloy lang. Brother Rudy, talaga naman, tuloy-tuloy lang. Amen. Pag may pagsubok, may blessing. Sabihin natin, pag may pagsubok, may blessing. Let's claim the blessing. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Dahil parating na po yung blessing. Malaking blessing ang parating. So, nasa end na po tayo. Summary. Sa lahat ng ating pinag-aralan kanina, isasummary po natin, God helps those, number 1, who seek Him. Di po ba? Ang number 2, those who trust in Him. Number 3, God will preserve all faithful and obedient to Him. Lahat po nang nagsasubmit kay God at nagsasubmit po sa mga leaders, sa mga pastors. Dahil po ang authority po ay galing sa Diyos. Next po sa pastor, sa mga elders at sa pababa po. Kaya let's submit, be obedient. Dahil ang pag-obey po natin, nagkakaroon po ng mga pagpapala na hindi po natin inaasahan. Marami po mga blessing na kalaan po sa ating mga buhay kapag tayo po ay very humble, obedient at submissive. So, conclusion. Psalms 34:17. Awit 34:17. Ang sabi po dito sa English, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of their troubles. Sa Tagalog, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Kaya, ang ganda po lahat ng mga sumusunod sa kalooban po ng Lord, mga righteous, obedient, faithful, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. So, dinirinig ka agad ni Yahweh, ng Diyos, ang lahat ng daing ng matuwid at nililigtas sila sa panganib. Amen po? So, kaya sa oras na ito, wala po tayong dapat ikabahala.
o pag-aalala dahil ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay handang tumulong sa bawat pagtawag natin na may pananampalataya. At sa lahat ng may pangangailangan, God will answer all our prayers according to His will. And God will intervene in all our adversities. May isang kondisyon, magtiwala po tayo, manampalataya po tayo ng lubos sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. Dahil sa Diyos walang mahirap, walang hindi niya kayang gawin. Sa Kanya, ang mga anak na taos-pusong lumalapit sa Kanya. Ang challenge po, mga kapatid, gabundok man ang iyong problema. Huwag pong mag-alala dahil ang pag-ibig po ng Diyos ay kasing lawak po ng mundo. Ang problema mo ay kasing laki ng barko. Punong-puno ng barko ng iyong problema, ngunit ang pag-ibig po ng Diyos ay kasing lawak po ng karagatan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. God loves you and me so much. Have faith and trust in God dahil tutulungan po niya sa lahat ng ating mga nararanasan. So, hanggang dito na lang po. At glory to God. Can we all stand and ask the music team to come forward?